Matiwasay na nagbabasa si Don Ramon sa sala ng kanyang napakalaking mansyon, ngunit natigil ang kanyang pagbabasa nang may lumapit na kasambahay sa kanya. "Don Ramon!" bati ng kasambahay. Napaangat ng tingin si Don Ramon at ngumiti. "Manang Rosa, ano ang may paglilingkod ko sa iyo?" Dumating na po ang bagong katiwala na pumalit kay Jose sa sakahan, saad ni Manang Rosa. Nasa hardin po siya ngayon, Don. Kaagad na tumayo si Don Ramon habang hawak-hawak ang isang dyaryo. "Kung ganon ay hatid mo ako sa binata, Manang. Nais ko siyang makausap ngayon din." Bahagyang yumuko si Manang Rosa at naunang naglakad. Sumunod naman kalaunan si Don Ramon. Nang makarating sila sa kaliwang parte ng mansyon kung saan makikita ang napakalawak na hardin ni Doña Cere. Si Doña Cere ang asawa ni Don Ramon at 12 taon na simula nang siya ay namaalam. "Siya po iyon, Don Ramon." Tinuro ni Manang Rosa ang isang binata na tahimik at pinagmamasdan ang mga makukulay na bulaklak. Napangiti si Don Ramon. "Maraming salamat, Manang. Ari mo bang dalhan kami ng makakain? Gusto ko rin sana ng mainit na kape." Masusunod, Don Ramon. Yumuko si Manang at kaagad na umalis. Pagbaling ng atensyon ni Don Ramon ay nakaharap na ang binata sa kanya. Iho. Sa hindi malaman na dahilan ay natigilan si Don Ramon. Ngumiti ng matamis ang binata. "Magandang umaga, Don Ramon. Ako nga pala si Marcos." Hindi halos makahinga ng maayos si Don Ramon habang pinagmamasdan ng bata. Hindi niya mawari kung bakit, pero may pagkakahawig sa kanya ito. Kuhang-kuha nitong itsura at kakisigan niya noong panahon ng kabataan niya. "Don Ramon?" Pag-aagaw ng atensyon ng binata. Napakurap-kurap si Don Ramon at pilit nang umiti. "Haha, pasensya ka na, iho. May iniisip lang ako. Halika, umupo tayo." Sabay na umupo ang dalawa sa upuan na gawa sa kahoy. "Kumain ka na ba?" tanong ni Don Ramon. Tumango si Marcos. "Opo, Don. Ikaw po ba? Pasensya na at mukhang masyadong napaagang aking dating." Bahagyang tumawa ang binata. "Masyado po akong na-excite simula nung nalaman kong tinanggap niyo po ako. Napakalaking tulong po nito sa akin." Ngumiti si Don Ramon. "Maliit na bagay, iho. Tsaka nabanggit ka ng aking kumpare. Ayon sa kanya ay napakahusay mo pagdating sa pagtatanim. Sino ba naman ako para hindi tanggapin ang napakahusay na binata?" Tumawa si Don Ramon sa hirit niyang biro. "Hindi naman po. Nakasanayan ko ng sakahan. Ito lang bubuhay sa akin. Kumbaga sa sakahan lang ako maraming alam. Pero sa ibang trabaho ay talagang nahihirapan ako." Bahagyang tumawa ang binata. Napahalakhak si Don Ramon at magsasalita na sana, ngunit dumating si Manang Rosa at may dala itong isang plato na puno ng pandesal, may isa pang plato na puno ng keso at 2 kape. "Salamat, Manang. Nga pala, pakitawag si Celestine at papuntahin siya dito ngayon din. Kailangan niya makilala si Marcos at para makapag-usap sila tungkol sa mga importanteng bagay." Utos ni Don Ramon. Tumango si Manang Rosa. Masusunod, Don Ramon. Saktong kararating lang din ni Celestine. Nang makaalis na si Manang Rosa ay napatuloy ang naudlot na pag-uusap ni Don Ramon at Marcos. Hindi maiwasan ni Don Ramon ang mamangha ng lubusan sa binata. Marangal ito sa trabaho at may plano sa buhay. "Kung may unika iha lamang ako ay talagang ipagkakasundo kita sa kanya." Ngumisi si Don Ramon. Napakamot ng batok si Marcos dahil siya ay nahihiya. Hindi pa lumalagpas ng 1 oras ang pag-uusap nila ni Don Ramon, ngunit alam niya sa sarili niya na komportable siyang kausap ang bago niyang amo. Hindi nagtagal ay dumating na si Celestine at simula nang makarating ito ay hindi na nilubayan ng tingin ni Marcos ang dalaga. "Ah, Celestine iha." May tuwa sa boses na bati ni Don Ramon. Ngumiti at nagmano ang dalaga. "Magandang umaga, Don Ramon." Bumaling ito kay Marcos. "At sa iyo rin." Matamisan na pangiti si Marcos nang napansin siya ng magandang dalaga. "Magandang umaga, Binibini." Ngumisi ng nakakaloko si Don Ramon. "Mukhang magkakasundo naman kayo. Hindi ka muna magsisimula ngayon, Marcos. I want you to roam around my hacienda for a while. Sasamahan ka naman ni Celestine, di ba iha?" Bumaling si Don Ramon sa dalaga. Walang alinlangan nang ngumiti ang dalaga. "Walang problema, Don Ramon." "Perfect." Pumalakpak si Don Ramon. "Sige na, umalis na kayo. Dito kayo kakain ng tanghalian. Magpapahanda ako ng pagkain." Nakangiting paalam ni Don Ramon saka tumayo. Tumayo rin si Marcos. "Maraming salamat po."
Nga pala, Don Ramon, dadating sila Tio Rando para maghatid ng mga kagamitan at darating din si Don Flanco para sa inyong formal na pag-uusap. Ang iba niyo pong mga kakailanganin ay nilista ko po sa papel at nasa opisina niyo po ngayon. Saka po ang pag-inom ng gamot ha. Paalala ni Celestine. If may iba pa po kayong kakailanganin, tawagan niyo po ako through SIM number. Huwag messenger, okay? Walang wifi sa sakahan. Hinawakan ni Don Ramon sa balikat sa Celestine at bahagyang natawa. Oo, iha. Lahat ay natatandaan ko na kung batang to parang anak ko na. Ito na lang kayang ilakad ko sa iyo, Marcos. Gulat na napabaling si Celestine kay Don Ramon. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagbibiro lamang siya, binibini. Pero pwede naman totohanin. Ngumisi si Marcos at may halong pag-uudyo ang boses nito. Humalakhak si Don Ramon at pabiro na tinampal ang balikat ni Marcos. Loko kang bata ka. Nauwi sa tawanan ang kanilang pag-uusap. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin si Don Ramon at tuluyan nang pumasok sa kanyang mansyon. Tara na? Napakagat ng labi si Marcos dahil sa lambing ng boses na Celestine. Ang ganda ng dilaga ay tila parang Monica. Napakaganda, nakakabighani at nakakabaliw. Pwede ba kitang tawaging Tin? Hindi alam ni Marcos pero kusa lamang itong lumabas sa kanyang bibig. Umangat ang gilid ng labi ni Celestine. Oo naman, isa ka sa mga taong nahihirapan sa pangalan ko. Mahaba raw at matrabaho i-pronounce. Tumawa ito sa huli. Nagsimula nang maglakad ang dalawa. Nilampasan nila ang bakod na nagsisilbing harang sa hardin ni Doña Sere. Hindi naman sa nahihirapan ako. Magkatunog kasi ang tin sa kuting. Humalakhak si Marcos. Napasinghap si Celestine. Ang kapal ha? Naglayo kaya? Kuting at tin? Ang corny mo? Mahilig ako sa kuting eh. Nagkibit balikat si Marcos. Anong connect niyan sa akin? Kunot noong tanong ni Celestine. Mahilig din ako sa magaganda. Bumaling si Marcos kay Celestine at nagwink. Umaktong nasusuka si Celestine. Napailing naman si Marcos. Medyo mainit na ang sikat ng araw ngayon dahil pasado 10:00 na. Anyway Marcos, may gusto ka bang unang puntahan? Malaking hasyenda ni Don Ramon. Sabi pa nga ng iba, pwede raw magpagawa ng mall si Don dahil sa lawak ng hasyenda niya. Wala naman. Ikaw na lang siguro magdesisyon. Ikaw naman ang guide ko, di ba? Tinaas baba ni Marcos ang dalawa niyang kilay. Ngumisi si Celestine. Ganda naman ang tour guide mo kung gano'n. Abay, yumayabang ka natin. Ngumisi rin ng nakakaloko si Marcos. Napailing na lamang si Celestine at naunang naglakad. Nais niyang dalhin si Marcos sa pinakapaborito niyang parte dito sa hasyenda. Ilang hakbang ang kanilang ginawa bago makarating sa pinakaliblib ng hasyenda. Handa ka na ba? Iaali mo ba ako sa Diablo, Celestine? Tila kinakabahan na saad ni Marcos. Napahalakhak ng sobra sa Celestine at napahawak pa siya sa kanyang tiyan. Grabe ka naman, halika na nga! Hinila ni Celestine ang naguguluhang si Marcos. Nilampasan nilang isang malaking puno at doon bumungad sa kanila ang mala-enchanted na lawa. Kaagad na lumapit si Celestine at umupo sa gilid ng lawa bago tinanggal ang kanyang sapatos at nagbabad sa malinaw na tubig. Napaawang ang labi ni Marcos. Hindi ko alam na may ganito pala sa hasyenda ni Don Ramon. Sumenya si Celestine para maipahiwatig kay Marcos na tumabi siya sa kanya. Nakuha naman kaagad ni Marcos ang ninanais ni Celestine at kaagad na umupo sa tabi ng dalaga. Matagal na to dito, pero hindi masyado maraming nakakaalam. Mga nagtatrabaho at dating nagtatrabaho lang kay Don Ramon ang nakakaalam. Hindi naman ito sikreto, ngunit may kasabihan daw kasi na dito raw nagmula ang swerte ni Don Ramon at Doña Sere. Nakangiting paliwanag din Celestine. Ilang segundo ang lumipas mula nang nagpaliwanag si Celestine ngunit wala pa siyang natanggap na salita mula kay Marcos. Napabaling siya sa binata at kalaunan ay napaawang ang kanyang mga labi sa nakita. Nakapikit ang mga mata ni Marcos habang nakaharap ang ulo sa payapang kalangitan. Mahilig din si Mama sa mga ganitong lugar. Panimula ni Marcos. Ngunit ang lawa rin ang nagbibigay ng nakakabatay na sakit na sa kanyang puso. Napakagat ng labi sa Celestine. Naawa siya sa kalagayan ni Marcos. Kahit hindi man ito ipinahiwatig ng kumpleto ang kanyang nararamdaman ay naintindihan niya. Celestine, bakit? Takang tanong ni Celestine dahil sumeryoso ang tinig ni Marcos. Nagugutom na ata ako. Otomatikong nabatukan ni Celestine ang kasulukuyang humahalakhak na si Marcos. Akala ko kung ano na. Napuno ng asaran ang paglalakad ni na Celestine at Marcos pauwi sa mansyon ni Don Ramon. Sa hindi klarong dahilan ay magaan ang loob ng dalawa sa isa't isa. Lumipas ang ilang araw at matiwasay naman ang pagtatrabaho ni Marcos sa hasyenda ni Don Ramon.
Ang kapwa niyang katrabaho ay katulad niya rin na masisipag at mababait. Masaya siya ng dahil doon, pero ang mas nagpasaya sa kanya ay ang relasyon nilang dalawa ni Celestine. Mas naging magkalapit sila at may mga naibahagi na rin silang mga personal na bagay sa isa't isa. Parang kay Marcos ay hindi lamang sila magkaibigan. Ramdam niya yon at sana ramdam din iyon na binibining nagpapasaya sa kanyang damdamin. Marcos! Kaagad na napatigil si Marcos sa pag-aayos ng mga kagamitan nang narinig niya ang boses ng Celestine. Napangiti siya. Tin, kumustang lakad niyo ni Don? Masaya ba ang mall sa Manila? Ayos lang. Saka ito Iniangat na Celestine ang hawak niyang eco bag. May dala akong pasalubong para sa'yo. Dagdag dito at saka inilahad ang eco bag kay Marcos. Tinanggap niya ito at nagpasalamat si Marcos. Nag-abala ka pa. Siguro na miss mo ako, no? Napaiwas ng tingin sa Celestine. Ramdam na ramdam niya ang hiya. Talaga namang hindi niya maitatanggi na lagi niyang naiisip si Marcos. Parang nung simulang nakilala niya si Marcos ay naging parte na ang binata sa kanyang araw-araw na kaganapan. Humalakak si Marcos at pinisil ang pisngi ni Celestine. Huwag kang mag-alala, mas na-miss kita. Bolero! Pabiro niyang singhal. Kabataan nga naman. Biglang sulpot ng isang boses at kasunod nito ay tunog ng isang kabayo. Mang Tando! Sabay na sambit ng dalaga at binata. Ako nga, ang gwapong si Tando. Biro nito. Maiba tayo. Pinapatawag nga pala kayo ni Don Ramon. Kami po? Tanong ni Celestine. Oo, kayong dalawa. O siya, dadalhin ko muna tong kabayo kay Sir Yael at siya'y mangangabayo raw. Tumango ang dalawa at halos magkasabay silang tatlo na umalis sa pwesto. Nasa kanang direksyon si Mang Tando dumaan habang sa kaliwa naman sina Marcos at Celestine. Habang naglalakad sila ay panay tanong ni Marcos kung ano ang ginawa ni Celestine sa Manila. Sa totoo ay hindi pa nakakaapak sa Manila si Marcos dahil laking probinsya siya at walang gaano silang pera ng kanyang ina para man lang mamasyal sa Manila. Talaga ba? Masaya bang maglaro doon? Nasa boses ni Marcos ang excitement habang sabik na nagtatanong. Oo, kahit nga ako na 20 anyos na parang bumalik sa pagkabata. Kaya naman pala tumakas yung anak ng kamiting ni Don dahil nakakaaliw nga naman maglaro sa mall. Talagang babalik-balikan mo. Ang pinag-uusapan nila ay ang Tom's World na ayon kay Celestine ay isang palaruan sa loob ng mall. Nainganyo si Marcos na makinig at magtanong tungkol sa bagay na yon dahil nakita niya kung gaano kasaya si Celestine. Hindi niya maiwasan humiling na sana ay magawa niyang maglibot sa Manila kasama si Celestine. Nang narating nila ang mansyon ni Don Ramon ay kaagad silang pumasok sa loob. Bumukod sa kanila si Don Ramon na nakaharap sa isang ceiling window at may kausap sa telepono. Tin, kukunin ko na lang muna ang naiwang kong gloves sa garden. Mukhang matatagalan pa si Don. Pagpapaalam ni Marcos kay Celestine. Ngumiti at tumango si Celestine. Sige, bilisan mo, baka hanapin ka. Ni Don or ikaw? Hirit niyang asar sa dalaga kaya nakatanggap kaagad siya ng kirot sa kanyang bewang. Mahina siyang napadaing. Sadista. Napairap si Celestine at umupo sa sofa. Hindi pa sila napapansin ni Don Ramon dahil nakafocus ito sa kausap. Mag-iingat ako para sa'yo, Tin. Ngumisi si Marcos nang nakakaloko sa dalaga. Sus, kahit madapa ka pa okay lang. Napagusto si Marcos at tumalikod na at naglakad dahil natalo na naman siya sa kanilang asaran. Hindi pa siya nakakalayo at naririnig niya pa ang mahinang tawa ni Celestine. Palihim siyang napangiti. Okay lang matalo kung siya naman kalaban ko. Mahinang bulong niya sa sarili. Dire-diretso ang lakad ni Marcos ngunit nagulat siya nang sa kanyang pagliko ay biglang bumukas ang isang pinto. Lumabas doon ang lalaki na nakabeding polo at itim na pantalon. Tamang-tamang dating mo. Bring this. Tinapon ng lalaki ang hawak nitong bag kay Marcos. Sa sobrang bilis ay hindi gaano nakareact si Marcos. Tara na, hinihintay mo ako ng aking kabayo. Ingatan mo yung dinadala mo at mas mahal pa yan sa buhay mo. Mayabang siya nitong tinitigan sa mata at kalaunan ay bumaba ito hanggang sa paa ni Marcos. Kahit sapatos mo man lang bumili ka, di ka ba nahihiya? Pinapasok mo yung marumi mong sapatos sa napakagandang mansyon ni Don Ramon? Napakunot ng noo si Marcos. Hindi niya namumukaan ang lalaki, ngunit kung makaasta ito ay parang siya na ang pinakamayamang dilalang sa mundo. Mata pobre at mayabang. Nagkakamali ka ata nang hindi pinatapos ng lalaki si Marcos at nagsalita itong muli. Huwag nang madaming satsat, sumunod ka na lang. Tila naubusan ng pasensya nitong Saad at naunang naglakad. Kahit may nararamdamang inis na si Marcos ay sumunod na lang din siya. Ayaw niya rin gumawa ng eksena sa mismong mansyon ni Don Ramon. Lumabas si Marcos kasama ang lalaking hindi niya kilala mula sa pintuan ng kusina. Ngumiti ang dalawang chef sa kanya na si Tom at Jerry, kaya ay pabiro siyang sumaludo sa dalawa. Nang makalabas sila ay mas nadagdagan ang katanungan sa utak ni Marcos dahil nakikita niyang mula sa di kalayuan si Mang Tando.
Sir Yael! Masayang bati ni Mang Tando. Tando, good to see you. Ngumisi si Yael at walang pasabing hinablot ang bag na hawak ni Marcos at tinapon kay Mang Tando. Mabuti na lang ay nasalo ito. Yan, sayo na. Luma ko yung bag at mga damit. Alam ko namang wala kang pambili. Hindi makapaniwala si Marcos sa kanyang narinig. Buong buhay niya, gayon lang siya nakakita ng isang tao na walang modo at parang hindi edukado. Humalakhak si Mang Tando. Salamat, sir. Isa lang bang dalawang kabayo, Tando? Tanong ni Yael. Isa lang po, pero kung ayaw niyo yan, may isa pa akong kabayo malapit lang dito. Sagot ni Tando. Kunin mo ngayon. Masusunod, sir. Natatarantang umalis si Mang Tando na ikinanukunot ng noon ni Marcos. Marunong ka bang mga bayo? Taas noong tanong ni Yael. Laking probinsya ako kaya oo, bakit? Tila hindi nagustuhan ni Yael ang sagot ni Marcos dahil sumaba ang timpla ng mukha nito. Mais ka ng pananalita mo, wala kang galang. Hindi na umimik si Marcos at nag-iwas tingin na lamang. Hahakbang patalikod na sana siya ngunit nakabalik na si Mang Tando dala ang puting kabayo. Makipagkarera ka sa akin. Tingnan natin kung hanggang saan yung yabang mo. Alok ni Yael. Hindi umimik si Marcos bagkus ay tinitigan niya lang si Yael. Hindi niya lubos maisip kung bakit napakayabang ng binata. Siguro ay pinaglihi ito sa kayabangan ng kanyang ina. Ano, bakla ka ba? Naiiritang tanong ni Yael. Mumuntong hininga si Marcos bago sumagot. Pumapayag ako. Good. Ngumisi si Yael. Ang matatalo, aalis dito sa hasyenda. Deal? Inilahad nito ang kamay na nagpapahiwating ng shake hands. Nagdadalawang isip si Marcos sa tanggapin ang alok ngunit hindi ito nagtagal ng 2 segundo. Tinanggap niya ang kamay ni Yael sa kadahilanan ayaw niyang magpatalo. May tiwala siya sa sarili niyang kakayahan. Manood kang matalo, ang hangal na to, Tando. Humalakhak si Yael. Tango lamang ang tugon ni Tando hanggang si Marcos ay nakasakay na sa kabayo. Sumakay na rin sa kanyang kabayo si Yael at ilang sandali pa ay nagsimula na ang kanilang karera. Paunahan, makatatlong ikot. Nakangising paalala ni Yael. Dumako man tayo sa kabilang banda. Hindi mapakali si Celestine sa kanyang inupuan dahil ilang minuto nang lumilipas ngunit hindi pa bumabalik si Marcos. Maya-maya pa ay natapos na rin ang pakikipag-usap ni Don Romano sa katawag niya sa telepono. Pasensya ka na, iha. Importanteng tawag lang. Bakit ikaw lang? Si Marcos. Tanong ni Don Ramon. Sasagot na sana si Celestine nang biglang dumating ang hinihingal na si Manang Rosa. Diyos ko, Don Ramon, si Marcos at Sir Yael nagsusuntukan. Hindi na nagsayang ng oras si Celestine. Kaagad siyang tumayo at tumakbo sa kung saan siya dalhin ng kanyang mga paa. Kalaunan ay naririnig niya ang sigawan ng 2 tao. Sinusundan niya kung saan nagsimula ang mga sigawan. Nakatuon lang ang atensyon niya sa mga sigawan at hindi na napansin na nakasunod pala si Don Ramon at Manang Rosa. Nang matunton niya kung saan nanggaling ang sigawan ay napatigil siya sa kanyang mga hakbang. Marcos! Sigaw niya sa binata na walang tigil ang pagsusuntok kay Yael. Nakahiga na si Yael sa damuhan habang pilit na nilalabanan ang mga suntok ni Marcos. Mabilis na lumapit si Celestine kay Marcos at mariin na hinawakan ito sa magkabilang balikat. Marcos, ano ba? Itigil mo na yan! Hindi nakinig si Marcos nung una ngunit nang yakapin siya dito, puwersang ikinulong ang magkabilang braso ay bahagya na itong tumigil. Ano bang nangyayari dito? Galit na tanong ni Don Ramon. Namimilipit na umupo si Yael habang inaalalayan ito ni Tando. Iyang talunan na walang modo, tito. Bigla na lamang niya akong sinuntok dahil natalo ko siya. Napakasinungaling mo. Tinapunan mo ng batong sinasakyan kong kabayo kaya natakot at nagwala. Nadaya ka. Galit na sagot ni Marcos. May mga ugat na nakikita sa kanyang braso. Kita nyo? Hindi lang mapanakit at talagang sinungaling pa. Sigaw pabalik ni Yael. Magsitigil kayo. Tila umalingaw-ngaw ang sigaw ni Don Ramon na siyang nagpatigil sa 2 binata. Tumagal ng ilang minuto ang kanilang sagutan bago tuluyan na pagdesisyonan ni Don Ramon na pumasok ang lahat sa loob upang makapag-usap ng masinsinan. Kasalukuyan ngayon nakaupo sa gilid ng kama ni sina Celestine at Marcos habang ginagamot ni Celestine ang mga pasa sa kamay ni Marcos. Ang tigas ng ulo mo, ano? Bakit ka ba nakipagsuntukan kay Yael? Kurot toong tanong ni Celestine. Marahas na bumuntong hininga si Marcos. Ang yabang ng lalaking yun. Hindi lang pala mayabang, bastos din ang bunganga. Pumikit ng mariin si Marcos nang nakaramdam siya ng kirot sa bawat dampi ng bulak na hawak na Celestine. Akmang ilalayo ni Marcos ang kanyang kamay, ngunit hindi niya magawa dahil mahigpit itong hinahawakan ni Celestine. Huwag kang bagulong, Marcos, tiisin mong sakit. Ginusto mo to, nakapag-away ka pa kasi. Sermon ni Celestine. Kakampihan mo ba yung mata pobreng Yael? Hindi makapaniwalang tinitigan ni Marcos si Celestine, kaya napaangat ng tingin ng dalaga.
Ha? Sa tingin mo ba ganun ako kababaw para suntukin siya dahil lang sa ugali niya? Binawi ni Marcos ang kamay niyang hawak ni Celestine. Marcos! Magkakilala ba kayo ng Yael na yun? Diretsong tinitigan ni Marcos ang mga mata ni Celestine. Oo. May pag-aalinlangan na sagot ni Celestine. Pero hindi kami close. Bibihira ko lang siya nakakausap tuwing andito lang siya sa hasyenda. Padabog na humiga sa kama si Marcos. Huwag ka nang humiga, dumudugo pa ang kamay mo. Tinuro ni Celestine ang kamay ni Marcos. Gusto ka niya. Natigilan si Celestine dahil sa sinabi ni Marcos. Alam niyang may gusto sa kanya si Yael at ilang beses siya nitong binalak na ligawan. Ngunit isang beses ay hindi niya ito binigyan ng permiso. Kung tutuusin ay napipilitan lang siyang nakausapin si Yael. Pamangkin ito ni Don Ramon at bilang sekretary niya ay dapat galangin niya rin ang mga kapamilya nito. Gusto mo ba siya? Biglang tanong ni Marcos. Ha? Hindi. Kaagad na sagot ni Celestine. Napahalakhak si Marcos at umupo sa kama niya. Mabuti naman kasi ako gusto kita. Ngumiti ng matamis si Marcos. Kahit na alam kong hindi lamang ito gusto, ang nararamdaman ko sa'yo mas malalim pa sa iniisip ko. Tila naging bato si Celestine sa kanyang inuupuan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Oo, alam niya sa sarili niyang may nararamdaman na rin siya kay Marcos, ngunit hindi niya binabalak na sabihin ito ngayon. Hinahanda pa lamang niya ang kanyang sarili. Tumayo si Marcos sa harapan niya at dumungaw bago siya nito binigyan ng matamis na halik sa noo. Magpahinga ka na. Hindi ako nagmamadali aking binibini. Pag-isipan mo ang aking sinabi. Kaya ko maghintay kahit gaano pa yung katagal. Saad nito at tuluyan nang lumabas sa kwarto ni Celestine. Habang naiwan namang nakatulala ang dalaga, napahawak pa siya sa kanyang noo at napakagat ng labi. Ito na ba ang kanilang sinasabi na kilig? Dumating na kagabihan at pinatawag sina Celestine, Marcos at Yael sa mansyon upang maghapunan. Tahimik ang lahat, tila naghihintay sila kung sinong unang magsasalita. Marahan na tumikim si Don Ramon. Nakita ko na ang CCTV footage kanina. Naputol ang kanyang sasabihin nang nagsalita si Yael. Ha, nakita mo doon tiyo, siyang nauna. Dahil sa inis ay napahampas sa lamesa si Don Ramon. Huwag kang magsasalita ng hindi pa ako tapos si El. Nasa pamamahay kita. Tumaas ang boses ng Don. Napayuko dahil sa kahihiyan si Yael at palihim naman na umangat ang gilid ng labi ni Marcos at habang si Celestine ay napakagat ng labi. Sa susunod na Lunes ng aking kaarawan, nais ko sana na walang gulo ang mangyari sa araw na yun. Kaarawan ko yun at maraming bisita ang dadalo. Kung ayaw ninyong mapahiya ay maghunos dili kayo, lalo na sa mga walang disiplina sa sarili. Napailing si Don Ramon. Wala naman sanang gulo kung maayos yung trabahador mo, tiyo. Mali ata kayo nang napili, hindi marunong gumalang sa nakakataas yung trabahador mo. Saad ni Yael. Yael, ang aking karawan ang sinadya mo rito, hindi ang gumawa ng gulo. Mariin na paalala ni Don Ramon. Bahagyang natawa si El habang ngumunguya ng chicken fillet. Hindi naman po ako gumagawa ng gulo. Bakit hindi niyo tanungan si Marcos? At bakit ko siya tatanungin? Sarkastikong tanong ni Don Ramon. Hindi ba gulo ang nais mo nung nilait mong marangal kong trabahador? Ang saktan mong inosenteng hayop at talagang ang lakas ng loob upang magsalita ng malaswa tungkol sa aking sekretarya? Natigilan si El sa pinahayag ng kanyang tiyo. May halong disappointment ang binigay na titig ni Don Ramon kay Yael. Narinig kong lahat sa CCTV. Ang lahat ng nangyari kanina ay makakarating sa iyong ama. Bahala kang harapin ang galit ni Lucas. Tiyo, hindi pinatapos ni Don Ramon si Yael sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang isang daliri sa hangin. Hindi makapaniwala si Yael at padabog na tumayo. Nagawa niya pang ituro si Marcos. Kasalanan mo to. Saad nito at tuluyan ng umalis. Napailing si Don Ramon. Hindi niya talaga lubos na kilala ang kanyang pamangkin. Mumuntong hininga si Marcos at tumayo. Maraming salamat sa pagkain, Don Ramon. Busog na po ako. Kung maaari, pwede na po ba akong magpahinga? Ngumiti si Don Ramon. Ako na ang humihingi ng pasensya sa nagawa ng aking pamangkin iho. Sige na, magpahinga ka ng mabuti. Kung may kailangan kay lumapit ka lang sa akin. Ngumiti ng pilit si Marcos. Oo, sa mansyon siya matutulog ngayong gabi dahil utos iyon ni Don Ramon. Mauna po ako. Magandang gabi. Hindi pa man nakakatatlong hakbang si Marcos ay tumayo si Celestine at marahan na binanggit ang kanyang pangalan. Marcos, pwede ba tayong mag-usap? Hindi lumingon si Marcos ngunit tumango lamang siya at naglakad muli. Napangiti si Celestine at kaagad na sinundan si Marcos. Samantalang naiwan na nakangiti si Don Ramon at bahagya pa siyang natawa. Kabataan nga naman.
Hinila ni Celestine si Marcus papasok sa kanyang kwarto. Laking gulat niya nang pagkapasok nila ay isinandal siya ni Marcus sa nakasaradong pintuan. Tumaas baba ang balikat nito at hinihingal. Kung ano man ang sasabihin mo na. Napalunok si Celestine. I'm sorry, Marcus. Mapait na natawa si Marcus at lumayo ng kaunti kay Celestine. Ang mga mata ni Marcus ay napuno ng kalungkutan, ngunit ang mga labi nito ay ngumingiti. Hindi mo kailangang mag-sorry. Hindi mo obligasyong magustuhan ako pabalik. Kahit ninanais ko man yun, wala akong karapatan na diktahan ang iyong damdamin. Pasensya ka na, Celestine. Matamis na napangiti si Celestine. Ngayon mas klaro na ang kanyang nararamdaman para sa binata. Base sa mga salita nito ay alam niyang nasa tamang tao siya. Marcus, hinawakan ni Celestine ang magkabilang pisngi ni Marcus. Obligasyon o hindi, mahal kita. Hindi lang pagkagusto ang kaya kong ibalik sa'yo. Kayang-kaya kitang suklian ng pagmamahal. Tumagal ng ilang minuto ang kanilang titigan dahil tila pinoproseso pa ng utak ni Marcus ang lahat ng sinabi ni Celestine. Pero nang matauhan si Marcus dahil sa munting halakhak ng kanyang bibig ay kaagad niya itong hinapit sa bewang at hinalikan sa noo. Unti-unting bumaba ang mga halik ni Marcus pababa sa mga mata, sa ilong at panghuli, sa labi ng kanyang iniibig. Ikaw ang nagsilbing tala na gumabay sa akin simula nung nakilala kita, mahal. Hanggang ngayon patuloy mong binibigyan ng ilaw ang madilim kong buhay, na kahit gaano pa ako kapagod, basta mahagilap lang kita at ang iyong napakagandang ngiti, okay na ako. Magiging okay ako ng dahil sa'yo. Parehong kumurba ang masayang ngiti sa mga labi ng binata at dalaga. Sa pagkakataon na ito ay si Celestine naman ang tumingkad at ikinawit ang mga braso sa leeg ni Marcus at walang pasabing hinalikan ng binata. Sa gabing iyon ay natulog silang dalawa sa kama ni Celestine habang nakayapos ang mga kamay sa isa't isa. Don Ramon. Napaangat ng tingin si Don Ramon at sumilay ang malaking ngiti sa labi nito nang tuluyang pumasok ang kumpare niyang si Tyler. Tyler, maupo ka. Nakangiti niyang alok. Umupo si Tyler at ngumisi kay Don Ramon. Anong balita pare? May nakuha ka ba? Tumango-tango si Don Ramon at inilahad ang isang kahon na nasa lamesa niya. Iyan ang kutsara na ginamit ni Marcus kagabi. Pwede na ba yan? Nakangising tinanggap ni Tyler ang kahon. Mukhang malalaman na natin kung tama bang iyong hinala. Nakaka-excite. Kalain mo nga naman, hindi lang pala simpleng halik ang nagawa niyo ni Maria. Napailing si Don Ramon sa pang-aasar ng kanyang kumpare. Bago pa man dumating si Ceres sa buhay ko, ay tapos na kami ni Maria. Oo, hindi lang halik ang nangyari sa amin, pero kahit kailan hindi ko inisip na may magbubunga sa ginawa namin. Humalakhak si Tyler. May nangyari sa inyo, malamang may magbubunga. First order ka pa naman ng high school tayo, Ramon, tas ganyan ka mag-isip. Isang beses lang naman yun, paglalaban ni Don Ramon. Kung si Marcus ngayong anak mo, isa lang ang ibig sabihin yan. Ano? Tanong ni Don Ramon. Sharpshooter ka pala pare. Humalakhak si Tyler at bahagya pang nahahampas ang lamesa ni Don Ramon. Saya ka niyan? Walang ganang tanong ni Don Ramon. Oo naman. Tumayo si Tyler nang may nakakalokong ngisi sa labi. Sige, may shift pa ako sa ospital. I-update kita pag nakuha ko ng DNA result. Tumango at tumayo si Don Ramon. Nakipagkamayan siya kay Tyler at tuluyan nang umalis ang kanyang matalik na kaibigan. Napagdesisyonan ni Don Ramon na bumaba upang mag-agahan. Magandang umaga, Don Ramon. Halos magkasabay na bati ng mga kasambahay niyang nagkakasalubong. Nginigitian at binabati niya naman ito pabalik. Saktong pagkadating niya sa hapagkainan ay iyon din ang pagdating niya sa Celestine at Marcus. Napataas ang kanyang kaliwang kilay dahil sa pagbaba ng kanyang tingin ay nakita niyang nakahawak kamay ang dalawa. Magandang umaga, Don Ramon. Bati ng dalawa at naunang nagmano sa Celestine. Sumunod naman si Marcus. Mukhang maganda nga ang umaga. May dapat ba akong malaman? May panunodyo ang boses ni Don. Ang pisngi ni Celestine ay nagkulay malarosas. Marcus? Pag-agaw atensyon niya sa binata na ngayon ay napakamot ng batok. Parang nililigawan ko po si Celestine. Nahihiya nitong sagot habang hinilang isang upuan para makaupo si Celestine roon. Parang? Hindi mo ba pinayagan, iha? Tanong niya kay Celestine. Umupo si Marcus at siyang sumagot kay Don Ramon ibisa sa Celestine. Hindi po sa ganun. Wag mong sabihing nagkakahiyaan pa kayo sa lagay na yan. Tumawa na may halong pang-aasar si Don Ramon. Hindi, di ba maghihingi ka pa ng permiso kapag may liligawan ka? Hindi ko pa po natatanong si Celestine. Sagot ni Marcus. Humalakhak ang Don. Sus, iyon lang pala. Tanungin mo na ngayon. Nagtaas ng kilay si Marcus. Sa harapan niyo?
Abay bakit naman hindi? Parang anak ko na rin yang si Celestine. Tin. Oo na Marcus. Ngumiti ang dalaga. Tama si Don, huwag na tayong magkahiyaan. Wala tayong dapat ikahiya sa isa't isa. Napangiti ang Don habang pinapagmasdan ang binata at dalaga. Mabuti nga at hindi torpe si Marcus. Pinagmasdan niya ng mabuti ang binata habang inaasikaso ang pagkain ng dalaga. Kahit sa ang angulo tignan, magkamukha sila ng binata. Mula sa mata, ilong, sa pangangatawan, halos lahat. Posible nga bang anak na si Marcus? Posible nga bang may anak sila ng dati niyang kasintahan na si Maria? Lumipas ang 2 araw at bukas na ang kaarawan ni Don Ramon. Ramdam na ramdam ang pagiging busy ng mga tao sa mansyon. Kahit sa bayan ay usap-usapan ang nalalapit na kaarawan ng Don. Totoo nga na marami ang dadalo sa kaarawan ng Don. Dahil kahit sa Celestine ay nalulunod sa mga gawain. Mula sa libu-libong imbitasyon, bilihin, mga gagamitin at iba pa. Lahat ng yon ay dumadaan kay Celestine. Normal lamang dahil siya ang sekretarya ng Don. Celestine! Biglang sulpot ng isang magiliw na boses. Napangiti siya. Zara! Ito na ang pinagawa mong dress. Inilahad nitong isang malaking kahon na gawa sa papel at plastic. Mayroon ding nakalagay sa gitna na kahon na Unique Z. Tumili siya. Sure na sure akong magugustuhan mo yan. Lahat ng request mo ay sinigurado kong nandyan. Maraming salamat, Z. Gusto ko talaga special ang susuotin ko ngayong gabi. Napangiti siya nang sumagi sa isip niya si Marcus. Ay, may date siya. Humahagik-gik si Zara. Tila nahawa sa Celestine at bahagya ring napatawa. Ewan ko sa'yo. Mauna na ako ha. Dinaanan ko lang talaga ito dahil may mga asikasuhin pa ako. Walang problema, pero humanda ka. Hindi lang ikaw ang may date bukas. Biro ni Zara. Maghahanda ako. Humalakhak siya. Si Zara ang sikat na local designer sa bayan. Maraming namamangha sa kanyang mga gawa. Parang magic ang mga kamay nito kung magtrabaho. Bilang kaibigan ni Zara ay masaya si Celestine na maraming humahanga sa kaibigan niyang bakla. Pumasok na si Celestine sa van para makauwi na sa mansyon. Namimiss niya na si Marcus. Nagkikita naman sila araw-araw pero hindi rin nagtatagal dahil pareho silang may trabaho. Pagkarating niya sa mansyon ay bumungad sa kanya ang maraming tao na busy sa kanilang mga ginagawa. May naglilinis at nagdedesenyo sa paligid. May mga lamesa rin na nakakalat sa labas at loob ng mansyon. Sa dami ng mga bisita ay mas maigi kung marami ang mauupuan. Hindi biro ang mga bisita ni Don Ramon. May iba pa na dahil sa kabilang bayan at ibang bansa. Celestine, nakaayos na ang damit na susuotin ni Don Ramon. Napangiti si Celestine. Salamat, Jane. Kahit sa ang sulok siya ng mansyon ay may tumatawag sa kanya. Iniwan ni Don Ramon lahat ng mga kailangang gawin kay Celestine. Hindi naman siya nagreklamo dahil sa tagal niya nang nagtatrabaho sa Don ay nasanay na rin siya. Maya-maya ay tumunog ang kanyang telepono at napangiti siya nang makita kung sino ang tumatawag. Marcus. At doon na nagsimula ang masaya nilang pag-uusap. Tumagal ito hanggang sa naghari ang kadiliman sa mundo at napagdesisyonan na nilang ipikit ang kanilang mga mata at magpahinga. Palakpakan nating lahat ang ating birthday celebrant, Don Ramon Alcade. Saad ng host, sobrang hype ng boses nito. Napuno ng sigawan ang mansyon ni Don Ramon nang dahan-dahan itong bumaba sa hagdanan. May maskara ang Don at nakasuot ng puting suit. Sa malaing grande na magkabila ang hagdan ng mansyon ay sa kaliwa bumaba si Don. Sa kanyang pagbaba ay dumiretso kaagad ito sa maliit na stage at lumapit sa host bago tinanggap ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo ng aking 46 na kaarawan. Wala na akong masasabi pa. Natawa ang ilan sa mga bisita. Enjoyin niyo lang gabing to. Masaya akong makita kayong lahat. Lalong-lalo na yung mga kumpare ko dyan. Nakakabis pa lang pagmumukha niyo. Humalakhak si Don Ramon sa huli. Pagkatapos ng munting speech ni Don Ramon ay nagsimula na ang mga palaro na inihanda ng host. Si Celestine ay tahimik lang nang umiinom ng wine sa isang sulok. Nakasuot siya ng backless blue dress at may slit ito sa baba na naging dahilan ng paglabas ng kanyang mga mapuputing binti. Habang patuloy na nagmumuni-muni ang dalaga ay halos napatalon siya sa gulat nang may biglang yumapo sa kanyang bewang. Napaawang kanyang labi na makilala ang mapangahas na yumapo sa kanya. Marcus, ang gwapo mo! Nakasuot ang binata ng blue na suit at ang buhok nito ay medyo magulo. Ngunit halatang sinadya ang pagkagulo nito dahil mabakat ito ng mga hair gel. Ngumisi ang binata at hinapit ang katawan niya patungo sa katawan nito.
Marahan na hinawakan ni Marcos ang panga ni Celestine at dumungaw para bigyan ng matamis at malalim na halik ang dalaga. Walang mas gaganda pa ngayong gabi kundi ikaw. Ang ganda mo, mahal ko. Ang mga titig ni Marcos ay nakakatulaw na halos hindi na makahinga si Celestine. Alam ko, kaya ka nga patay na patay sa akin eh. Ngumiti si Celestine at halata na siya'y kinikilig. Humalakak si Marcos at hinalikan siyang muli. Ang yabang naman ng mahal ko. Bakit, hindi ba totoo? Tumaas ang isang kilay ni Celestine. Totoo po, senyorita. Napailing na lamang si Celestine sa kalokohan ni Marcos. Hinila ni Celestine si Marcos patungo sa lamesa na pinareserve niya para sa kanilang dalawa. Nang makaupo sila ay nagtanong si Celestine. Akala ko ba puting polong yung susuotin, mahal? Ayun sana, ngunit nahuli ako ni Don Ramon na hawak-hawak yun. Bumisita kasi siya kahapon sa sakahan. Kaya ayun, pinadalhan niya ako nitong suit at bawal daw akong tumanggi. Tinanggap ko na baka hindi ako bigyan ng sweldo, mahal. Ang date sana natin yun, sayang naman. Pareho silang natawa sa biro ni Marcos. Tuloy-tuloy ang kanilang kwentuhan at hindi nagtagal ay humantong na sa kainan. Si Marcos sana ang kukuha sa kanilang pagkain ngunit mapilit si Celestine kaya walang nagawa si Marcos. Pabalik na sana si Celestine sa kanilang pwesto nang natigilan siya dahil napunta bigla sa kanyang spotlight. Nanlaki ang kanyang mga mata. Halos lahat ng bisita ay napatingin sa direksyon niya. Celestine, iha, halika muna dito. Tawag sa kanya ni Don Ramon na nasa maliit na stage. Tila parang nababasa ng isang staff ang kanyang isipan dahil kaagad itong lumapit sa kanya at kinuha ang dala niyang mga plato. Nakayuko ng kaunti ang ulo na Celestine habang naglalakad papunta kay Don Ramon. Hindi siya sanay na makatanggap ng ganito karaming atensyon. Nang makalapit siya kay Don Ramon ay hinawakan siya dito sa balikat. Alam kong iilan sa inyo ay kilala na itong si Celestine. Itong batang to ay nagtatrabaho na sa akin simula nung 14 na taong gulang pa lamang siya. Napakapulsigido nitong bata para sa nanay niya at sa pag-aaral niya. Kahit na wala akong unika iha, ay parang nagkaroon na rin ako nung dumating si Celestine sa aking poder. Ngayon, dalagang-dalaga na ang dating hanggang bewang ko lang na si Celestine. Halos magkasabay sila Celestine at ang mga bisita na natawa dahil sa dinagdag ni Don Ramon. Akala ni Celestine ay may sasabihin pa si Don Ramon, ngunit ang paghihintay ay nauwi sa pagkagulat nang mapunta ang spotlight sa gitna at nakatayo roon ang nakangising si Marcos na may hawak na 3 rosas. Haharanayin sana kita, Tin, kaso hindi ako binayaan ng magandang boses eh. Saad ni Marcos at nag-sad face pa. Napatakip ng mukha si Celestine habang humahagikik. Hindi niya alam kung alin ang uunahin, ang tumawa o umiyak. Ilang sandali pa ay dahan-dahang nag-kneel si Marcos na parang magpo-propose ito. Ayaw ko nang magpaligoy-ligoy, Celestine. Mahal natin ang isa't isa. Maari bang bigyan mo ko ng karapatang angkinin ka at sabihin sa lahat ng tao na aking ka? Ngumiti ng matimis si Marcos. May mga butil ng pawis sa noo nito. Palatandaan na siya ay kinakabahan. Napasinghap si Celestine at dahan-dahang tumango. Sa'yo ako, Marcos. Napuno ng hiyawan at palakpakan ang buong bansyon sa naging sagot niya. Kaagad namang napatayo si Marcos at akmang hahakbang na papalapit kay Celestine nang biglang may umalingaw-ngaw na tawa at nagmumula ito kay Yael. Naka-cross arms ito habang tumatawa na parang baliw. Nakakatawang isipin na ang 2 anak ni Don Ramon sa magkaibang babae ay magkasintahan. Umulan ang mga singhap at bulong-bulungan ang paligid. Gulat na napatingin si Celestine kay Don Ramon. Ano pong sinasabi niya? May alam ka po ba dito, Don? Nagugulhang tanong ni Celestine. Wala akong alam, Celestine. Seryosong sagot ni Don Ramon. Ha! Humalakhak si Yael. Walang alam. Hindi ba't palihim mong pinad-DNA test si Marcos last week? Dahil may hinala kang anak siya ng dati mong kasintahan na si Maria. At si Celestine, si Miss Tanya, hindi ba naging kasintahan mo rin ng nanay niya? Ayon sa aking investigador, simula nung naghiwalay kayo ng nanay ni Celestine ay wala na siyang naging kasintahan muli dahil buntis na ito. Right, Celestine? Ngumisi ng nakakaloko si Yael. Mahal ko, akmang hahawakan siya ni Marcos ngunit lumayo siya. Inilibot niyang kanyang paningin. Halos lahat ng bisita ay hindi makapaniwalang nakatingin sa kanila. Nanlumo sa Celestine, patuloy na pumapatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Right, Don Ramon? Tanong ni Yael. Hindi sumagot si Don Ramon sa kanyang tanong bagkus ay ang sinabi lang niya ay, paalisin niyo yan sa aking pamamahay ngayon din. Hinawakan ni Marcos ang balikat na Celestine ngunit umiwas si Celestine. Ngumiti ng mapait ang dalaga. Pasensya ka na.
Pagkatapos sabihin ni Celestine ang mga katagang iyon ay tumakbo ito. Sa sobrang paninikip ng damdamin ng dalaga ay kahit ang pagtawag ni Marcus ay hindi niya nilingon. Ang tanging nasa isip niya lang ay ang makaalis sa mansyon. Dinala si Celestine ang kanyang mga paa sa taong alam niyang makakasagot sa lahat ng kanyang katanungan. Kahit nakahil siya ay hindi niya ito pinansin. Tinakbo niya pa uwi ang kanilang bahay. Kumatok si Celestine sa nakasaradong pinto at maya-maya ay bumukas ito. Gulat ang rumihistro sa mukha ng kanyang ina nang makita ang kabuuan ng anak. "Mama!" Umagulgol si Celestine. Nagwawala si Yael habang pinagtutulungan siyang ilabas ng mga katauhan ni Don Ramon. "Pasensya na kayong lahat sa nangyari." Iyon lang ang sinabi ni Don Ramon. Tinapik ni Don Ramon ang balikat ng nakayuko na si Marcos. "Mag-usap tayo sa aking opisina, iho." Tango lang ang naging sagot ni Marcos at sumunod kay Don Ramon. Nakarating na sila sa opisina ni Don Ramon. Parehong umupo ang dalawang lalaki. "Magtanong ka, iho." Panimula ni Don Ramon. "Totoo ba? Totoo bang anak mo si Celestine?" Kaagad na umiling si Don Ramon. "Hindi ko siya anak, iho." "Kung hindi naman pala, bakit hindi mo sinabi sa lahat na hindi mo siya anak? Nakita mo bang mga luha sa mata ni Celestine? Nasasaktan siya, Don Ramon." Galit na pahayag ni Marcos. Bumuntong hininga si Don Ramon. "Alam ko, iho, ngunit nangako ako sa kanyang ina na kahit kailanman ay hindi ko ipagkakalat ang tungkol sa nangyari sa amin. Hindi ko anak sa Celestine at tama na naging kasintahan ko ang kanyang ina, pero naghiwalay kami nang nabuntis siya ng ibang lalaki." Iyong sa akin, paano mo ka nakilala ang aking nanay? Hindi taga rito ang aking ina. Bibihira lamang nakakakilala sa kanya dito. Napadpad lamang ako dito dahil sa aking lola." Saad ni Marcos. Ngumiti si Don Ramon. "Alam ko, iho. Dayong iyong ina dito sa ating bayan. Napakaganda ng iyong ina. Halos lahat ng nakakakita sa kanya ay nabibighani sa kanyang ganda. Oo, naging kasintahan kong iyong ina at inaamin kong may nangyari sa amin. Nung una kitang nakita, akala ko kaharap ko ang dating ako. Kamukhang kamukha kita, iho." Mahinang natawa ang Don. "Kaya agad ako napaisip kay Maria. Sa 3 babae lamang ako umibig, Marcos. Si Maria, Tanya at ang namatay kong asawa, si Sere. Sa kanilang 3, si Maria lang ang pinaghihinalaan kung may anak ako, kaya palihim kitang pina-DNA test." Tila naubusan ng hininga si Marcos habang nakikinig kay Don Ramon. Lahat ng sinabi nito ay konektado sa kanyang nanay. Hindi kailanman nakilala ni Marcos ang kanyang ama. Hindi rin nagtanong si Marcos noon dahil para sa kanya, sapat na ang kanyang ina. Bakit kayo naghiwalay ni nanay?" Hindi maiwasan na tanongin ni Marcos si Don Ramon. "Dahil pinagkasundo ako ng aking ama sa ibang babae." Diretsong sagot ni Don Ramon. Napakuyom ang kamao ni Marcos. "Hindi mo ba pinaglaban ng nanay ko?" "Ipinaglaban ko siya, iho. Kayang-kaya kong kalabanin ang aking pamilya para sa kanya. Ngunit siya ang hindi lumaban para sa aming dalawa. Siyempre nung una hindi ako pumayag na maghiwalay kami." Nag-iwas ng tingin si Don Ramon. Lumuhod siya sa aking harapan habang umiiyak, iho. Umiiyak siya habang nagmamakaawang palayain ko siya. Naghari ang katahimikan ng mga ilang minuto hanggang sa nagtanong si Don Ramon. "Kumusta na pala si Maria?" Nagbaba ng tingin si Marcos. 2 taon na po patay si nanay. Kaya po ako napadpad dito para magtrabaho. Napakurap-kurap si Don Ramon. Hindi niya kayang iproseso ang sinabi ng binata. Matagal na palang patay si Maria. Dumako tayo sa kabilang parte. Umiiyak pa rin sa bisig ng kanyang ina si Celestine. Naikwento na niya sa kanyang ina ang nangyari. "Anak, ma, totoo ba?" Ngumiti at umiling si Tanya. "Hindi, anak. Hindi mo tatay si Don Ramon." Kumunot ang noo ni Celestine. "Pero sinabi ni El naging kasintahan ka niya tapos nabuntis ka." "Tama at mali siya, anak." Sandaling tumahimik si Tanya. "Noong dalaga ko, mabilis akong mainggit. Gusto ko lagi akong umaangat sa lahat. Mataas ang tingin ko sa aking sarili. Inaamin ko noong magkasintahan si Maria at Ramon ay nilawan ako ng inggit. Lagi nalang usap-usapan si Maria. Kahit ang mga kaibigan ko ay gusto siyang kaibiganin. Pakiramdam ko noon kinuha niya lahat. May gusto ako kay Ramon bago pa man naging sila ni Maria. Sa sobrang inggit ko, anak, nakagawa ako ng isang malaking kasalanan na naging dahilan ng pagtakwil sa akin ni ama at ina. Tinulungan ko si Gobernador Ralin, ang ama ni Ramon, na sirain ang pagsasama nila Maria. Ayaw ni Gobernador Ralin si Maria dahil mahilig mag-party, mabarkada at mukhang walang plano sa buhay. Ganun nga naman talaga si Maria.
pero matalino at mabait siya. Pagpapatuloy na kwento ni Tanya. Habang si Celestine ay napatulala habang patuloy na nakikinig sa mga pahayag ng kanyang ina. Hindi niya alam na may nangyari palang ganito noon. Dati tinatanong niya ang kanyang ina kung sino ang kanyang ama, ngunit napapansin niyang natatahimik ito. Minsan niya na rin nahuli ang kanyang ina na umiiyak habang binabanggit ang pangalan niya. Akala ko wala na si Maria ay pwede na akong mahalin ni Ramon. Minahal na niya ako, anak. Ngumiti ng mapait si Tanya. Pero ramdam kong iniisip niya pa rin si Maria, na habang ako ang kasama niya ay si Maria pa rin ang nasa isip at puso niya. Dumagdag pa yung mga sabi-sabi ng mga tao na panakipbutas lang ako ni Ramon. Nag-away kami, nag-bar ako at doon ko nakilalang ama mo. Napasinghap ng mahina si Celestine. Ma, asan siya ngayon? Nag-iwas ng tingin sa Tanya sa anak. Hindi ko alam. Dayo lamang ang tatay mo dito, anak. Nung gabing may nangyari sa amin ay lasing ako. Naalala kong kanyang mukha pero hindi ko siya hinanap kinabukasan. Noong nalaman kong butis ako, doon na ako nag-abalang hanapin siya. Nakikita mo ang resulta ngayon, anak. Nabigo akong mahanap siya. Kaya ba lagi mo kong iniiwasan sa tuwing nagtatanong ako tungkol kay Papa? Oo, dahil ayokong isipin mo na bunga ka lang ng pagkakamali ko. Hinawakan ni Tanya ang dalawang kamay ni Celestine. Kahit na nagalit ako, hinding-hindi kita ipinagpalit sa galit ko. Tinanggap at minahal kita, Celestine. Binigay ko lahat-lahat para sa iyo. Kahit hindi ako sanay na maghirap at magtrabaho dahil lumaki ako sa mayamang pamilya, lahat iyon, anak, ginawa ko para sa iyo. Unti-unting lumalabas ang mga butil ng luha sa mga mata ni Tanya. Tumango-tango si Celestine at niyakap ang ina. Babalikan ko siya, ma. Napangiti si Tanya. Tamang desisyon iyan, anak. Pero hindi pa ngayon. Kaharap ngayon ni Marcos at Don Ramon si Altazar, isang abogado. Nais magsampa ni Don Ramon ng kaso laban sa kanyang pamangkin. Don Ramon, mas mapapadali natin ang proseso kapag... Hindi natapos sa pagsasalita ni Altazar nang padabog na bumukas ang pinto ng opisina ni Don Ramon. Bumunga doon si Lucas, ang nakababatang kapatid ni Don Ramon. Kaagad na napatayo si Don Ramon. Lucas, anong iyong sadya? Tumataas baba ang balikat ni Lucas. Kuya, please, huwag mo ituloy itong kaso. Hindi mo ako mapapangunahan, Lucas. Dapat maparusahan niyang anak mo. Alam bang nadadamay ang aking negosyo dahil sa fake news na pinakalat niya? Maraming investors ang nag-pull out. Tumaas ang boses ng Don sa huli. Nanlilisik ang mata ni Don Ramon dahil sa galit. Nagulat ang lahat nang lumuhod si Lucas sa harapan ni Don Ramon. Kuya, maawa ka. Kasalanan ko rin kung bakit nagkakaganito ang anak ko. Nagkulang ako. Sana hindi ko na lang siya iniwan sa walang hiya niyang nanay. Hindi alam ni Don Ramon kung ano ang kanyang sasabihin. Sa buong buhay niya, hindi niya kailanman nakitang lumuhod at nagmakaawa ang kanyang kapatid. Bumuka ang bibig ni Don Ramon para sana magsalita, ngunit hindi natuloy nang bumukas ang pintuan sa kanyang opisina at iniluwal doon ang kumpare niya si Tyler. Okay, tama lang aking dating. Malakas itong humalakhak, ngunit kaagad ding natigil nang nakita niya ang posisyon ni Lucas. Abay, walang hiyang Lucas, alam mo Paula paano lumuhod? Di ba ma-pride ka? Tyler, singhal ni Don Ramon at tinulungan makatayo si Lucas. Ay sorry naman. Tinaas ni Lucas sa ere ang mga kamay niya. Ang isa ay may hawak na kayumanging envelope. Nasa akin ang resulta sa DNA test. Nilapag nitong envelope sa lamesa ni Don Ramon. Kaagad itong kinuha ni Don Ramon at binuksan. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa papel. Don Ramon, tawag ni Marcos at sumilip sa papel. Nanlaki rin ang kanyang mga mata at binawi ang papel kay Don. Totoo po ba to? Tanong ni Marcos kay Tyler. Ngumisi si Tyler. Di ako nagkakamali, bata. Ang nakasulat dyan ay totoong-totoo. Ama mo si Ramon at anak ka ni Ramon. Walang labis, walang kulang. Ha, totoong ang anak mo siya, Don Ramon. Masayang saad ni Altazar. Napangiti si Don Ramon at inakbayan si Marcos. Di naman pala unika iha ang biniyaya sa akin. Uniko iho pala. Napangiti si Marcos at tumango sa sinabi ng kanyang ama. Kuya, hindi ako pwedeng magkamali. Itong binatang ito ay anak ninyo ni Maria. Tanong ni Lucas. Oo, ito si Marcos ang aking uniko iho. Proud na pakilala ni Don Ramon. Ngumiti si Lucas. Pagbati. Nakakapanibago man sabihin na ama niya si Don Ramon, ngunit hindi niya rin maitatanggi na masayang masaya siya ngayon. Kung sana nandito ang kanyang ina ngayon ay mas sasaya siya. Don, it's Papa, iho. Pagtatama ni Don Ramon kay Marcos.
Napakamot ng ulo si Marcos. Pa, itutuloy mo bang kaso kay Yael? Napatingin si Don Ramon sa kanyang kapatid na ngayon ay tahimik lang habang nakatitig sa kawalan at halatang wala sa sarili. Umiling si Don Ramon kay Altazar at mukhang nakuha naman kaagad ito ni Altazar dahil tumango ito bilang tugon. Don Ramon, may kumatok sa pintuan. Diyan po ba si Marcos? Nasa sala po si Celestine, hinahanap po siya. Mabilis pa sa 4:00 ang paggalaw ni Marcos. Kaagad niyang binuksan ang pinto at tuloy-tuloy lamang ang lakad niya. Kahit ang kasambahay na nasa pintuan ay nilagpasan niya lamang. Sabik na siyang mahagilap muli ang kanyang iniibig. 1 linggo silang hindi nagkita. Gustuhin man niyang suyuin ang dalaga, alam niyang kailangan din ito ng konting panahon. Katulad nga ng sinabi niya, kaya niyang maghintay. Napatayo si Celestine mula sa pagkakaupo sa sofa at kaagad din sinalubong ng yakap si Marcos. Miss na miss kita, sambit niya habang lumuluha. Patawarin mo ako, Marcos. Natakot ako. Nakangiting hinaplos si Marcos ang buhok ni Celestine. Kagaya ng ipinangako ko sa iyo, kaya kong maghintay kahit gaano pa katagal, kahit ilang beses ka man matakot. Hihintayin kita hanggang sa kaya mo nang tumayo. Tutulungan kita hanggang sa kaya mo natin. Mahal na mahal kita. Madamdamin niyang bulong sa dalaga. Humiwalay si Celestine sa yakap at tumingkad upang maabot ang mapupulang labi ng binata. Kahit hingal na hingal silang dalawa mula sa kanilang mapusok na halikan, ay nakayanan pa ni Celestine na sabihin ang mga katagang, mahal na mahal din kita, Marcos. Ikaw at ikaw lang palagi. Sandaling nagkatitigan ng dalawa habang nakayapos sa isa't isa. Ngunit napahiwalay sila nang nakarinig sila ng tikim. Pagkalingon nila ay sina Don Ramon, Lucas at Tyler ay nakatayo habang pinagmamasan silang dalawa na may ngisi sa labi. Mag-i-expect na ba ako ng apo niyan, Marcos? Naitago ni Celestine ang kanyang mukha sa dibdib ni Marcos nang wala sa oras. Kakahiya, nakita kaya nilang naghahalikan sila. Humalakhak si Marcos. Baka mga apo pa. Kinurot ni Celestine ang bewang ni Marcos. Talagang sinasabayan pang ama nito. Hindi ba napapansin ni Marcos na nahihiya siya? Gusto niyang magpalamon sa kahihiyan. Kinabukasan ay maagang nagising si Marcos. Gusto niyang pagsilbihan ang kanyang kasintahan. Manang, dumating na po bang mga cupcake? Tanong ni Marcos. Nag-order siya ng cupcake para maisagawa ang maayos na plano niya. Malapit na raw, iho. Dinaanan lang ito ni Don Ramon dahil pauwi na siya. Sagot ni Manang Rosa. Ngumiti at nagpasalamat si Marcos. Maya pa ay dumating ng kanyang ama at may daladala itong kahon. Pa, bati niya at nagmano. Yung mga gold flakes daw ang ibigay mo kay Celestine, iho. Ngumisi ang kanyang ama. Tumango-tango si Marcos at maingat na tinanggap ang kahon. Marcos? Napabaling si Marcos sa kanyang gilid at napangiti nang makita ang kasintahan na mukhang kararating lang. Kaagad siyang lumapit sa dalaga at hinalikan ito sa noo. Magandang umaga, tin ko. Kain na tayo? Nakangiting tumango si Celestine at bago tulay yung umupo ang dalaga ay lumapit ito kay Don Ramon at nagmano. Magandang umaga, Don Ramon. Bati ni Celestine. Magandang umaga, iha. Sa susunod iyang Don Ramon mo ay papa na. Ngumisi na nakakaloko si Don Ramon. Namula at nag-iwas ang tingin si Celestine. Umupo siya sa tabi ni Marcos at hindi maiwasan ni Celestine ang kiligin at mapangiti. Alagang-alaga siya ni Marcos. Ito ang nag-aasikaso sa pagkain niya, kulang na nga lang ay subuan pa siya nito. Pagkatapos nilang magdasal ay doon na nagsimula ang masaya nilang agahan. Uminom ng tubig si Celestine at kinuha ang cupcake na nilagay ni Marcos sa kanyang tabi. Maganda ang disenyo nito. Ang icing ay kulay puti at nakadesenyo ito na parang bulaklak na rosas. May mga gold flakes din na nakakalat dito. Kinagatan niya ang cupcake at nagniningning ang mga niya dahil sa sarap. Masarap ba, tin ko? Tanong ni Marcos. Thumbs up siya at tumango-tango. Sakto lang ang tamis, ang sarap. Sagot niya at kumagat muli. Patuloy lamang sa pagkagat, nguya at lunok si Celestine, ngunit sa ika-4 niyang kagat ay napangiwi siya ng parang may matigas sa loob. Dahan-dahan niyang hinila ang matigas na bagay. Oh my God! Napasinghap ng malakas si Celestine at gulat na napalingon kay Marcos na ngayon ay nakangiti. Ang kanyang nakagat ay isang napakagandang singsing. May magandang transparent na bato ang naka-attach sa singsing. Kumikinang ito at agaw pansin. Marcos! Hinawakan ni Marcos ang dalawang kamay ni Celestine. Magpakasal na tayo, tin. Alam kong hindi madali ang salitang kasal, ngunit sigurado na ako. Lahat gagawin ko para sa'yo, para sa magiging pamilya natin. Please, marry me, Celestine. Tumayo si Celestine at niyakap ng mahigpit si Marcos. Oo, I will, Marcos. Magpapakasal ako sa'yo. Humiyaw si Don Ramon. Ikakasal ng aking anak.
Nakangiting pinagmamasdan na Celestine ang mga kamay ni Marcos na dahan-dahang sinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo si Marcos at kinarga siya ng pa-bridal style. Napahiyaw at napahigik-gik si Celestine nang nagpaikot-ikot silang dalawa ni Marcos. Marcos, nahilo ako! Sigaw ni Celestine. Gusto ko sa kasal natin kulay asul lahat. Napahigik-gik ang batang babae. Kaya pala po blue ang pangalan ni Kuya? Tama, blue ang pangalan ko pero tawag mo sa akin, asul. Ang baduy mo, promise. Ngumuso ang batang lalaki na nagngangalang Blue. Pareho lang naman yon, blue at asul. Paglalaban ng batang babae. Kaysa naman sa'yo, Indigo. Pangaasar ni Blue sa kanyang kapatid na si Indigo. He, cute kayang Indigo. Sabi pa nga ni Papalo, yun ang pinaka-cute na pangalan sa buong mundo. Ngumisi ng mayabang si Indigo sa kanyang kuya. Tumaas ang gilid ng labi ni Blue. Utu-uto ka naman. Sinabi lang yun ni Papalo para tumahang ka. Yaking ka kasi. Tila may buton sa loob si Indigo at nasagi ito ni Blue kaya ngayon masama na ang timpla ng mukha ni Indigo. Papa si Kuya Blue! Napailing at natawa si Marcos habang pinagmamasdan ang dalawang anak niya mula sa maliit na salamin ng sasakyan niya. Tumigil na kayo. Pag mahuli kayo ng mama niyo, lagot na naman kayo. Alam niyo namang iba yun magalit. Ngumuso si Indigo. Si Kuya Blue kasi Papa Hindi natapos sa pagsasalita si Indigo nang bumukas ang pinto ng shotgun seat. Bumunga doon si Celestine na may daladalang cake. Natahimik kayo? Kunot noong tanong nito. Umupo, nag-seatbelt at sinarado ni Celestine ang pinto bago bumaling sa kanyang asawa at binigyan ito ng mabilis na halik sa labi. Nahirapan ka ba? Nag-aalala ang tanong ni Celestine. Behave naman sila, mahal ko. Di ba kids? Behave kayo? Humalakhak si Marcos. Sabay na napanguso ang dalawang bata. Napailing na lamang si Celestine. Siguradong nagkapikunan na naman ang dalawa niyang anak. Sindimulan nang ipatakbo ni Marcos ang sasakyan. Papunta sila ngayon sa mansyon ni Don Ramon para sa isang mahalagang selebrasyon. Blue, Indigo, huwag kayong tumakbo! Nag-aalalang sigaw ni Celestine nang pagkapasok nila sa mansyon ay nagunahan ng tumakbo ang mga anak niya. Opo, Ma! Humahalakhak si Blue samantalang humahagikik si Indigo. Tita Yasmin, happy birthday po! Sabay na bati ng dalawa. Napangiti si Yasmin at hinagkan ang magkapatid. Salamat ng marami mga baby ko. Si Yasmin ang kapatid ni Yael. Magkapatid silang dalawa sa ama. Si Yasmin ay pinanganak at lumaki sa Canada. Ngayong taon lamang ito umuwi sa Pilipinas upang tulungan ang kanyang ama na si Lucas. Tumatanda na rin ito at walang ibang tutulong dahil si Yael ay kasalukuyang nakarehab. Hindi kinaya ni Yael ang mga trauma na natamo niya sa adik niyang ina. Nalulong si Yael sa droga at naging mas mapanakit. Sa takot na makasakit si Yael ng ibang tao ay napagdesisyonan ni Lucas na mas mabuti kung malayo ang anak niya. Mabuti at narito na kayo. Masayang sambit ni Don Ramon. Papalo, na-miss po kita. Nagmano si Indigo kay Don Ramon kaya natawa ang Don at kinarga si Indigo. Papalo, magandang tanghali po. Pagbati ni Blue at nagmano. Napangiti si Don Ramon at ginulo ang buhok ng batang lalaki. Tignan mo tong si Blue Marcos. Kamukhang kamukha ko. Tuwang-tuwa na saan ni Don Ramon. Napakamot ng batok si Marcos. Pa, nagmano siya sa akin. Pareho tayo ng mukha. Ano pa bang magiging mukha niya? Di mukha mo rin. Napuno ng tawanan ng mansyon. Pagba tumanda na nauubusan ng common sense, pangaasar ni Yasmin sa kanyang tiyuhin. Hindi nga ako nakialam kahit crush mo si Palix eh. Pangaasar pabalik ni Don Ramon. Sinong Palix po pa? Tanong ni Celestine at nagmano. Sumunod din na nagmano si Marcos. Yung anak ng bagong lipat na pamilyang Rosales, sagot ni Don Ramon. Di ba sila yung nagpatayo ng mansyon malapit sa dagat? Pagsasali ni Marcos sa usapan. Kilala mo? Tanong ni Celestine sa asawa. Yes, Mrs. Kilala ko sila Engineer Rosales. Sagot ni Marcos at kumindat sa asawa. Napailing na lamang si Celestine at iniwan ang asawa para tumulong sa kusina. Manang Rosa, niya sa matandang naghihiwa ng mga gulay. Tila nagliwanag ang mukha ng matanda at kaagad na sinalubong sa Celestine ng yakap. Iha, mabutit nandito ka na. Kumala sa Celestine at hinalikan sa pisngi si Manang Rosa. Siyempre naman po, saka nga pala, saan po pwedeng ilagay itong cake? Diyan lang, iha. Tinuro nito ang kabilang parte ng mahaba na lamesa. Nagsimulang tumulong sa Celestine sa kusina habang si Marcos naman ay tinutulungan ng kanyang ama sa pagbabati ng mga iilang bisita. May mga ilang bisita talaga na mas maaga pa sa birthday celebrant.
Makalipas ang ilang mga oras ay nagsimula na ang engranding party ni Yasmin. Hindi gaano karami ang mga bisita, mga katrabaho at kakilala lamang ni Yasmin ang imbitado. Sa kalagitnaan ng party ay niyaya ni Marcos si Celestine na sumayaw at pumayag ng walang pag-aalinlangan sa Celestine. Nakayapos ang mga kamay nila sa isa't isa. Ang mga kamay ni Celestine ay nasa leeg ni Marcos, habang ang mga kamay ni Marcos ay nasa bewang at nakadikit ang katawan nilang dalawa na para bang walang space. Alam mo ba dati, hindi ko talaga pinapangarap na mag-asawa. Ngumiti si Celestine. At dahil iyon kay Mama, akala ko dati kaya umiiyak si Mama halos gabi-gabi ay dahil iniwan siya ng papa ko. Hindi pala. Hindi nga siguro kami natatandaan ng papa ko ngayon. Malungkot na napangiti si Celestine. Hinaplos ni Marcos ang bewang ng asawa. Gusto mo bang hanapin siya? Umiling si Celestine. Wag na mahal, siguro masaya na siya sa buhay niya ngayon. Ang importante sa akin ay masaya ako at si Mama. Masusunod, Mrs. Pag masaya ka, masaya na rin ako. Ngumiti ng matamis si Marcos at hinalikan ng asawa sa labi. Habang naghahalikan sila ay napansin sila ni Yasmin. Napangisi si Yasmin at nilapitan sina Blue at Indigo. Blue, Indigo, malamig na tawag ni Yasmin. Pwedeng humingi si tita ng favor sa inyo? Yes po, sagot ni Blue. Ano po yun, tita? Tanong ni Indigo. Alam niyo ba kung asan sila mama at papa niyo? Pwede niyo ba silang puntahan at sabihin na hinahanap ko sila? Hindi ko kasi sila mahanap, mga baby ko. Ngumuso si Yasmin at mas pinalungkot ang tunog ng kanyang boses. Si Blue ang unang gumawa ng aksyon. Inilibot niya ang kanyang paningin sa mga nagsasayawan at tama nga siya, naroon ang kanilang mga magulang. Ayun, napangiwi si Indigo. Ew! Nanlaki ang mata ni Blue at kaagad na tinakpan ang mga mata ng kapatid. Yes, ew! Ang hilig sa PDA ang mama at papa niyo, no? Puntahan niyo na nga mga baby ko, baka masundan kayo ng wala sa oras. Humahalakhak si Jasmine. Bagong kapatid po. Gusto ko po yan. Masayang pahayag ni Indigo kaya mas natawa si Yasmin. Si Blue naman ay nauna nang naglakad patungo kung saan ang kanilang magulang at sumunod din naman kaagad si Indigo. Mama, Papa, no kissing daw po sa birthday ni Tita Yasmin. Tumili si Indigo. Humalakhak at napailing si Marcos. Napansin niya sa di kalayuan si Yasmin na nakangisi. Pa! Mahilig daw kayo sa PDA? What's PDA po? Inosenteng tanong ni Blue. Napamasahe sa noo si Celestine. Oo, masaya siya sa kanyang pamilya pero minsan rin sila ang dahilan ng pagkasakit ng kanyang ulo. Ganun pa man ay malaki ang pasasalamat ni Celestine at Marcos sa kanilang munting pamilya at pinapangako nilang aalagaan nila ng sabay ang pamilyang ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Celestine at Marcos. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Nesbeth Hanaban, Augusta Sarafanan, Chisa Dehino, Presbyteros Rose, Neva Fajardo, Prince Blue, Noraini Aini, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. At muli, ito ang Jules Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.